balita na ikay mawiwili. So mga par, matapos nga po prangka na sinabi ni Canelo Alvarez na hindi niya inaasahan na magaling pala si Terence Crawford, mas magaling pa daw ito kay Mayweather Jr. makipaglaban. Kaya deserve daw nito lahat ng credit bilang isang legend. Bagamat sa naging revelasyon naman ni Crawford mga idol, ayon sa kanya, wala daw siya masabi. Isang honor na makalaban si Canelo bilang isang tunay na legend. Pero nang tinanong naman ito mga idol, kung si Canelo ba daw ang pinakamalakas na fighter na kanyang kinalaban, prangka na sinabi ni Crawford ay hindi daw. Yun daw ang akala niya nung una. Ina-expect niya daw na si Canelo ang pinakamalakas na fighter dahil natural daw ito na malaking tao. Pero sakto lang daw para kay Crawford ang lakas nito mga idol. Para kay Crawford, si Min Machine pa rin daw ang pinakamalakas na kanyang kinalaban. Ito daw ang nakalaban ni Crawford na masasabi nito na merong bit-bit daw na bato sa kanyang kamao. Well, mali talaga tayo mga idol sa inaasahan natin kay Canelo na mas malakas nito sumuntok kumpara kay Crawford dahil di masamak na mas malaki ito. At dalawang bagay lang talaga ang dahilan dyan mga idol. Una, malakas talaga si Canelo. Magaling lang talaga mag-block ng suntok itong si Crawford. Pangalawa, at itong ayaw marinig ni Canelo mga idol na talagang lumalaos na ito sa bakbakan kaya hindi na ganun kalakas ang kanyang suntok. Samantala, akala po natin mga idol, matapos bugbugin ni Naoya Inoue si Murodjon Akhmadalib sa kanilang laban, hindi na ito magsasalita kahit anong excuses kung bakit natalo ito kay Inoue. Dahil klaro naman po nakita natin mga idol sa bakbakan nila, walang masyadong ginawa si Akhmadalib sa bakbakan na dapat mga idol siya magiging agresibo dito dahil siya ang challenger. Kung gusto nito manalo sa kampyon, dapat sipagan ito sa bakbakan. Bagamat sa naging reaksyon naman ni Akhmadalib mga idol, wala naman daw siya masabi sa husay talaga ni Inoue bilang fighter. Isa daw talaga ito sa pinaka the best. Pero kaya daw nito manalo mga idol. Nakulang lang daw talaga ito sa preparasyon sa laban. Kung kompleto lang daw talagang paghahanda nito, marami pa daw siya maibibigay sa bakbakan kay Inoue. Kaso kulang daw ang kanyang training. Well, ito mga idol ang typical na excuses na sinasabi ng isang boxer kapag natatalo. Pero sa totoo lang talaga mga boss, walang ibang sisisihin dito kundi si Akhmadalib mismo. Siya na mismo mga idol ang nagsabi na 2 taon niya na hinahamon si Inoue. Tapos nang nabigyan ito ng historic na laban para sa undisputed fight kalaban si Inoue, nang natalo ito, sasabihin niya na kulang ito sa training. Ito na ang pinakamalaking laban ni Akhmadalib sa kanyang karera bilang isang boxer na posibleng magbago sa kanyang buhay. Tapos sasabihin niya na hindi niya pinaghandaan ng mabuti ang laban. Ano sa tingin niyo dito mga idol? Sa kabilang banda naman mga idol, speaking sa bakbakan ni Naoya Inoue at Murodjon Akhmadalib, marami na nga po mga idol ang naglabas ng unofficial purse revenue ng dalawang fighter. Si Inoue mayroong guaranteed daw na kinita na $4 million. Pero aabot daw ito mga idol ng $19 million o halos 1.1 billion pesos para sa pera natin. Depende ito sa kikitain niya sa pay-per-view. At si Akhmadalib naman daw mga idol, merong siguradong $1 million at aabot ito ng 7 to 9 million kapag maganda ang kita nila sa pay-per-view. Well, ibig sabihin lang talaga nito mga idol, si Inoue talaga ang cash cow ng lower class. Ibang klase talaga, pang heavyweight talaga ang kita nito mga idol.